Muling lumipat ang tagpo sa Divine Bone Forest na ngayon ay nababalot na ng makapal na berdeng hamog. Sa kailaliman ng ulap na yun, nakatayo si Lu Fan kasama ang kanyang grupo. Bigla siyang sumigaw at inutusan si Apo na bumalik at makinig sa kanya. Sa gitna ng alulong ng mga halimaw, napasigaw si Jianying at nagbabala kay Blade na umiwas agad. Sa mismong kinatatayuan nila, bumagsak ang isang kidlat. Sumabog ang alikabok sa lakas ng tama, ngunit himalang walang sinuman sa kanila ang nasaktan ng makadyos na strike na yon. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang munting dragon na paikot-ikot na gumugulong habang tila baliw na tumatawa. May lumitaw na system window, gaya ng karaniwang eksena sa isang level ng story, at ipinakita nito na bigla itong tumaas ng 10 level sa loob lamang ng isang iglap. Muling umatungal si Lu Fan at mahigpit na inutusan si Apo na tumigil sa kalokohan, kung hindi ay siya mismo ang magpapabagsak dito. Huminto ang nilalang at dahan-daang lumutang palapit habang biglang nagkunwaring inosente. Bahagyang ibinaba ni Lu Fan ang kanyang pag-iingat, ngunit sa halip na katahimikan, sunod-sunod na kidlat ang ramaga sa diretso sa kanyang mukha. Biglang nagkagulo ang buong grupo at kanya-kanya silang iwas. Napamiglas si Chin Chu at malakas na inutusan si Blade na kumilos agad. Mabilis na sumikad si Blade Polyhis at bahagya lamang na nakaligtas sa saklaw ng pagsabog. Samantala, ramaga sa ang enerhiya sa katawan ni Apo habang nagsisimulang magbago ang hugis nito at bumalik sa sinauna nitong anyo. Kasabay nito, tumunog ang system notification. Ipinahayag ng sistema na nakakuha ito ng bagong skill na Metamorphosis. Napatingala si Lu Fan habang halos malaglag ang panga sa sobrang pagkabigla. Namanhid ang kanyang buong katawan sa gulat habang pinoproseso ang nakita. Doon niya napagtanto na nabuksan na ni Apo ang tunay nitong dragon form. Napansin din niyang ang anyong yun ay eksaktong kahawig ng kay Xia noon. Itinaas ni Apo ang ulo nito at nagpakawala ng dagendong na umugas sa kalangitan habang ang kapangyarihan nito ay sumabog ng todo. Mabilis na nag-scroll ang interface at ipinakita ang mga estadong makasisira sa normal na limitasyon ng sistema. Nakalagay roon na ang mana contract nito ay Asher Dragon, nasa Silver Tier 10, may 501 Strength, 4,170 Spirit, 535 Agility, at 738 Durability. Sunod na kumislap sa harapan nila ang listahan ng mga skill nito. Kabilang sa mga ito ang Thunder Roar, Heaven's Calamity, Lightning Source, Asher Dragon Bloodline, at Metamorphosis. Sa puntong yun, tuluyan ang umabot sa maturity ang Asher Dragon at nagkaroon ng kakayahang magpalit ng anyo ayon sa nais nito. Pagkatapos nito, pinakawalan nito ang 3 million Heavenly Thunderworld Devastating Strike. Nang inig si Chink at tila yumanig pati ang kanyang kaluluwa sa tindi ng pressure. Kahit nakita na niya noon ang transformation ng Starry Sky Giant Dragon, ramdam niyang ang pressure na ito ay nasa ibang antas. Nanigas si Xian sa sobrang takot at tila naging bato ang kanyang dila kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Samantala, kumislap ang mga mata ni Lu Fan habang muling binubuksan ang interface sa isang eksenang karaniwan sa mga system type na kwento. Tahimik niyang pinagmasdan ang datos at napagtanto na parehong nabuksan ni Apo at Xiaoy ang kanilang level 10 transformation forms. Ngunit agad niyang napansin na si Apo ay nagtataglay lamang ng iisang Starry Sky Giant Dragon form. Napag-alaman din niyang 5 beses na sumirit paitaas ang spiritual power nito. Bukod pa roon, nakuha rin ito ang ipinagbabawal na Dragon Tongue spell na World Devastating Heavenly Thunder at isang bagong Chain Reaction Crowd Control skill. Naglaro ng marahas ang mga kislap ng kidlat sa paligid bago ito biglang huminto. Unti-unting sumilay ang isang ngiting puno ng tagumpay sa mukha ni Lu Fan. Batay pa lamang sa pangalan nito, naisip niyang ang kapangyarihang yun ay maihahambing sa maalamat na Starlight of the Stars. Doon niya napatunayang tama ang desisyon niyang pangalanan nitong Apo. Muli namang lumitaw ang bagong system notification. Ipinaliwanag ng sistema na habang nasa World Devastating form, kayang baguhin ng Divine Lightning ang katangian ng Jade Thunder mismo. Nakalagay na ang kasalukuyang attribute ng Jade Thunder ay Crimson Red. Mabilis na sinuri ni Lu Fan ang datos na parang isang napakabilis na supercomputer ang kanyang isip. Napagpasyahan niya na ang natatanging Starry Sky Giant Dragon form ni Apo ay dalubhasa sa lubos na pagkontrol sa Jade Thunder.
Sa kanyang tansya, magpapatuloy pa ang pag-evolve at pag-mutate ng lightning affinity nito. Patuloy na nag-scroll ang system logs. Ipinakita roon ang Crimson Jade effect. Ayon sa paliwanag, lahat ng Asher Dragon skills ay tumatanggap ng 50% power boost. Dagdag pa rito, sa bawat paggamit ng lightning magic ay automatikong nabubuo ang isang lightning barrier. Ang sinumang kalabang gagalaw sa loob ng barrier na yun ay tatanggap ng karagdagang pinsala. Biglang kumaibat ang mga tainga ni Xiaoy. Agad siyang naging alerto at pumihit sa direksyon ng kakaibang paggalaw. Napansin ni Lu Fan ang reaksyon niya at agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa makasagot si Xiaoy, may isang mala-espiritong kulay ubi na liwanag na biglang sumulpot sa mismong harapan niya. Mula sa likuran, biglang inambus sila ng isang pulutong ng Divine Bone Flying Corpses. Ibinanat ng mga yon ang kanilang nakapandidiring mga dila na may mga matang nakakabit sa dulo at naglabas ng nakakakilabot na killing intent. Nagkulay pula ang system window at naglabas ng babala. Tinukoy ng sistema ang target bilang Divine Bone Flying Corpse, level 75, nakalagay na ang species nito ay Divine Bone Insect Ancestor. May passive itong regeneration gamit ang mga butong nasa paligid. Mayroon din itong skill na wind mark na nagdudulot ng wind damage at nag-iiwan ng marka sa target. Kapag may tatak na ng wind mark ang biktima, tumataas ng 50% ang damage na tinatanggap nito. May passive skill din itong Death Whisper. Sa oras na mamatay ang corpse, dudurog ito at magkakawatak-watak bilang mga divine bone fragments. Napasinghap si Giing at bahagyang nabasag ang kanyang kalmadong anyo. Doon niya inaming mga elite tier monster ang mga kaharap nila. Ngunit itinaas lamang ni Lu Fan ang isang kamay at pinahinto siya sa pamamagitan ng aurang pan ng absolutong kumpiyansa. Kalmado niyang sinabi na ayos lang ang lahat. Idinagdag pa niyang sapat na sina Xiaoy at Abo upang durugin ang basurang yon. Sa isang iglap, nagpakawala si Xiaoy ng isang nakakatakot na dagandong. Sumibat paitas ang kanyang katawan na tila isang palasong pinakawalan mula sa busog. Habang inuulan siya ng mga pag-atake, na-activate ang kanyang skill na Thunder Roar. Sumigaw siya patungo sa target zone at naglabas ng shockwave ng kidlat na pumutol sa himpapawid at lumikha ng isang lokal na magulong bagyo. Nagdulot ang pagsabog na iyon ng napakalaking lightning damage. Lahat ng kaaway sa loob ng saklaw ng bagyo ay napilitang ma-paralyze. Namumutla siyang sumigaw ng babala sa lahat at inutusan silang umiwas upang hindi sila madamay sa pagsabog. Napalaglag ang panga ni Chinchu sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ramdam niya na ang kapangyarihang yun ay ka-level ng Heaven's Punishment Lightning. Nagsimula siyang maghinalang may mas malalim pang pinagmumulan ang lakas na yun. Mariing ipinikit ni Hanka ang kanyang mga mata at napasigaw sa takot. Samantala, mahina lamang na nagbulong si Jenny habang pinagdududahan na ang sarili niyang katinoan. Pumipitik sa hangin ang pulang kidlat. Maging si Lu Fan ay nakaramdam ng malamig na kilabot na damaloy sa kanyang gulugad. Ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang poker face. Sa gitna ng tensyon, ipinaliwanag niyang yun ang ultimate technique ni Apo habang nasa Crimson Jade form. Sa harapan nila, ibinuka ni Abo ang kanyang bibig ng malaki. Sa loob nito ay nagsimulang umipa ng isang umiikot na ipoipo ng ruby-colored spiritual energy na tila handang lamunin ang langit at lupa. Muling pinaalala ng sistema na aktibo ang Crimson Jade. Dahil dito, pinalalakas ng 50% ang lahat ng dragon skills. Lahat din ng lightning spell ay automatikong lumilikha ng isang mapanirang lightning barrier. Sa loob ng barrier na yun, ang simpleng paggalaw lamang ay katumbas na ng kamatayan. Sumulyap lamang pababa ang munting dragon at ang divine bone flying corpses ay nagsitakbuhan sa lubos na sindak. Mabilis na nag-ipon sa dibdib ni Abo ang isang bowl ang naglalaman ng mala-apokaliptikong enerhiya. Kasabay ng isang nakabibinging dagandong, pinakawalan niya ang isang sinag ng purong pagkawasak. Napabuntong hininga si Xia sa sobrang lampas na paggamit ng puwersa. Napabulala si Lu Fan at litaw ang mga ugat sa leeg sa tindi ng sigaw habang inuutusan si Abo na bumalik. Sinabi niyang sumusobra na ito at hindi na kailangang habulin pa ang mga kalaban hanggang sa impyerno. Ngunit tila tinanggap na ng mga flying corpses ang kanilang kapalaran habang isang dambuhalang kidlat na kulay crimson ang bumagsak diretso sa kanilang hanay. Nag-activate ang skill na Heaven's Punishment Tribulation.
Mabilis na nag-lock ang target at naghanda ang sistema na magpakawala ng sunod-sunod na high-speed lightning strikes. Ipinahiwatig ng alerto na napakalaking elemental damage ang paparating. Habang ginagawang dagat ng kidlat at apoy ni Abo ang buong larangan, isang dambuhalang Divine Bone Flying Corpse ang biglang nagmaterialize mula sa kawalan at umatungal bilang pagsalungat sa dragon. Sa ibaba, nagtakbuhan ang grupo at humanap ng masisilungan. Mangiyak-ngiyak na si Xion at halos pabulong niyang inamin na mamamatay na yata siya sa takot dahil akala niya ay tapos na siya. Bago pa niya matapos ang reklamo, isang ligaw na kidlat ang bumagsak ng mapanganib na malapit kay Chinchu. Sa isang kisap mata, mabilis na hinablat siya ni Lu Fan at mahigpit na niyakap upang ilayo sa panganib. Mahinahon siyang nagtanong kung nasugatan ba siya. Biglang namula ng todo ang mukha ni Chinchu at halos dumagundong ang dibdib niya sa bilis ng tibok ng puso. Nauutal at halos pabulong lamang niyang nasabi na ayos lang siya. Nakita ni Xiaman ang tagpong yun at kumislap sa pilyong saya ang kanyang mga mata kahit nasa gitna pa sila ng panganib. Sumigaw naman si Han Kei kay Lu Fan at ipinaalala na malapit na silang malitsen sa init ng labanan. Napaisip siya kung nawala na ba ng kontrol si Abo sa sarili nitong kapangyarihan. Ngunit sumingit si Xiaoman na may baliw ng ngiti at sinabing mas mukha yung pagpapakitang gilas kaysa pagkawala ng kontrol. Napabuntong hininga si Lu Fan sa labis na pagkainis. Inamin niyang masyadong sabik si Abo at baka masira pa nito ang plano nilang hanapin ang Divine Bone. Biglang may lumitaw na mga malulungkot na marker sa landas na natatakpan ng mga dahon, at ang direksyon ng mga ito ay tila patungo sa impyerno. Agad na naging lubos na alerto si Xia. Matalim niyang sinuyod ng tingin ang bawat anino at bawat sulok, handang salagin ang anumang susunod na kilos. Nanigas si Lu Fan habang sunod-sunod na tanong ang dumaan sa kanyang isip. Ngunit bago pa siya makagawa ng reaksyon, nagsimulang dumagsa ang makakapal na ulap na kasing itim ng tinta. Mabilis na natakpan ng mga ito ang buong kalangitan at nilubog ang paligid sa isang artipisyal at nakakasakal na gabi. Unti-unting pumasok ang takot sa puso ng lahat. Nanginginig na nagtanong si Jianing kay Lu Fan kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, marahang umungol si Abo. Nararamdaman ng dragon na may isang sinaunang spell na isinasagawa. Nanlaki ang mga mata ni Jianyi sa matinding sindak habang nakatitig sa kung anong unti-unting lumilitaw sa harapan nila. Hindi niya maunawaan kung ano ang nilalang na yon. Isang napakalaki at nakapandidiring puting kalansay ang dahan-daang nagpakita ng anyo at nagbuga ng malamig na hangin parang hininga ng kamatayan. Malamig na tumunog ang system interface at ipinakita ang passive effect na Godbone Death Whisper. Ipinaliwanag ng sistema na ang mga bumagsak na bangkay ay nagiging mga piraso ng buto. Hindi nagsalita si Lu Fan, ngunit matagal na niyang pinaghihinalaan ang ganitong posibilidad. Agad niyang naunawaan na ang mga iyon ay ang nagkadurog-durog na labi ng mga flying corpse. Napagtanto rin niyang nagsasanib na ngayon ang mga pirasong yun. Naglabas ng nakapanlalamig na liwanag ang mga buto at nagsimulang buuin ang sarili sa anyo ng isang dambuhalang bone dragon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Abo. Ibinuka nito ang matatalas na pangil at nagpakawala ng isang dagandong habang inilalabas ang aura nito upang hominin ang bagong nabuo na halimaw. Sa mismong sandaling paghahandaan na ni Abo ang pagwasak dito, agad siyang pinigilan ni Lu Fan. Mahigpit siyang nag-utos kay Abo na huminto, huwag maging padalos-dalos, at bumalik agad sa kanya. Biglang ikinampay ng Bone Dragon ang nabubulok nitong mga pakpak habang nagliliyab ng killing intent ang hungkad nitong mga eye socket. Sa nakakatakot na bilis, dumagsa pababa ang kalansay na halimaw at naglaho sa kailaliman ng gabi. Nang mapagtanto ni Abo na nakatakas ang kanyang hinahabol, nagpakawala ito ng isang dagandong na panang purong pagkainis. Namangha si Xion sa sobrang bilis ng nilalang at hindi niya napigil ang humanga rito. Ngunit si Lu Fan ay hindi nagpadaig sa pagkamangha. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang direksyong tinahak ng naglahong Godbone Corpse. Mabigat sa kalkulasyon ang kanyang titig habang napapansing lumubog ito sa mas malalim na bahagi ng Godbone Forest. Biglang naputol ang kanyang pagtuon nang marinig niya ang isang boses na mahina at halos kasinggan ng hangin. Nakatayo si Chinchu sa tabi niya habang namumula ng todo ang mukha at nauutal sa sasabihin. Nahihiyang ipinahiwatig ni Chinchu na maaari na sana siyang ibaba ni Lu Fan. Biglang natigilan si Lu Fan nang tuluyang tumama sa kanya ang sitwasyon.
Agad niyang napagtanto na karga pa rin pala niya si Chinchu. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at maingat itong ibinaba. Mula sa ere, galit na galit si Shia at agad pinisil ang pisngi ni Abo sa tindi ng inis. Pinagalitan niya Abo at inutusang lumapit agad sa kanya. Samantala, umatungal si Abo sa hindi mapigil ang galit at lalo pang tumaas ang bloodlust nito. Mariin itong ipinahayag na pakakawalan siya at dudurugin niya ang halimaw na yon. Hindi maitago ni Giying ang kanyang kuryusidad. Nais niyang malaman kung ano ba talaga ang nilalang na yon dahil ang aurang taglay nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa Berserk Bone Dragon na hinarap nila noon sa Wyvern Tomb. Bumaba ang boses ni Lu Fan at hinaluan niya ito ng bahagyang panghihinayang habang inilalabas ang kanyang hinuha. Naisip niyang ang nilalang na yon ay malamang isang undead sovereign ng mundong yon. Nagmura siya sa isip dahil alam niyang kung kumilos lamang siya ng mas maaga ay maaaring iba ang nangyari. Ngunit pinilit niyang manatiling rasyonal. Hindi niya maaaring hayaang dalhin ng kuryusidad ang buong grupo sa isang bitag ng kamatayan. Sa huli, mabigat man sa loob niya ay nagpasya siyang tigilan muna ang pagtugis sa misteryosong halimaw. Pagkatapos niyon ay nilinaw ni Lu Fan ang kanyang isip at ibinalik ang lahat sa tunay nilang misyon. Mariin niyang sinabi na wala nang dapat pangguluhin at ang tanging prioridad nila ngayon ay mahanap si Teacher Guo. Agad namang pumikit si Little Philip at sinunod ang utos ng walang pag-aatubili. Lumabas ang isang asul na system window at ipinakitang na-activate ang skill na Paper Doll Search. Ipinaliwanag ng kakayahang yun na kusa itong mag-a-assimilate at gagabay sa kanila patungo sa lokasyon ng target matapos ang maikling paghihintay. Makalipas ang ilang sandali, isang papel na rebulto ang lumutang sa ere. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.